So for today's vlog guys, diata karon sa Inang Hall. So karon mangutan na ta og mga students about sa ilang mga insights about sa kakahitabo karon sa atong kalibutan kay di na gyud masabot tayo sa atong panahon karon. So karon guys, diyan na ta sa room guys og unta ma-interview nato ni mga estudyante diriya. Kabatos, unsay gikabisin nato karon? Ay, buhat lang yun sa mga pending activities na mo. Murang gitiwas ba? Taon sa muna? Mo? Ga-vlog ko ba? Hi Todd sa akong vlog. Ay, vlog! Ang topic din sa akong vlog is about climate change. Sakto! Isgutan na to na to. Kasi kung gwapo na to yung sakto. Sir Jed, pusoy ba? Itong discuss na to last week. SSDS. Pwede na ko maayo inyong mga insights about sa climate change? Pwede kayo, sir. So ang climate change no para sa amo, mao nang pas-pas pag-change sa imong temperatura, dagsa na pag-ulan, tapos mga bagyo pod na dumating sa Pinas, mao na sir. Unsa po'y kuan ni epekto ani sa environment, sa mga hayop ug sa mga tao sa komunidad? Para sa amo sir no, ang epekto ng climate change sa environment no sir, mao nang droughts, wildfires, tapos makapekto siya sa mga hayop. So sa droughts no, mao nang pagtuyo sa imong mga yuta or imong mga tanong. Tapos sa hayop naman, due to pagkataas ng temperatura, mas stress na sila, nagsusunod kaon, tapos sooner, mamatay na na sila, sir. Ang epektuhan ni sa tao, no? Kung init na kayo ang panahon, maglisod na ginhawa. Kung isa po niya sa hinungdan, gano'n ang tao, magka-heat stroke. According sa NASA, tanawa, minaw mo, pag-abot sa 1923, ang average temperature nato sa una is negative 0.27 degrees Celsius. Pag-abot sa 2023, nitaas siya, yabot siya 1.17 degrees Celsius. Ang average nga pagtaas sa atong temperatura, dili kayo init. Karon sa atong panahon karon, grabe na kadali kayo kainit. So isa po din siya sa basihan no sa DOH kanong nagkataas ang health risk about sa kainit sa panahon no. Unsa po'y kuan ni mga rason nganong kakahitabo ni sa atong kalibutan karon be? So ang reason gid no kay katong natural event o human-induced climate change. So kaning natural event morning kon sir ning bulkan na umubuto imong bulkan mo release na siya gas padong sa atmosphere. Diri pud sa human induced mo ning mga pabrika diba sumusunog gyapon kanipong sa kuan fossil fuel nga pagsunog para makapanog energy. Kanang iyang gas nga ma-release gikan sa pagsunog manha na sa atmosphere i-trap na niyang sunlight para di na makabalik sa gawas ang heat matrap sa sulod so cause of global warming. Create din ang climate change. Muna siya, sir. So unsa po'y imong mga insights about sa energy crisis nato karon? Ang energy crisis jud isa sa pinakadako nato nga ginatubang karon. For example, isa sa nakasanayan nato ay ang fossil fuel. Pag sunog ani, di na siya magamit tungod kay non-renewable man siya. If masunog siya, di na jud siya magamit. Ay na kay madugang about sa nga insights about sa ning energy crisis nato karon? Well, sakto mo to ilang gipang iyong good sir. No? Kini ang gawiran karon no? Sakto gyud kay mo gipagbuan ako pod. Kini ang gawiran isa ni siya example sa coal. Well, sakto to ilang gingon no kay kining coal mo ni siyang non-renewable. Once magamit ni siya, di na siya magamit otro. Pero magamit ni replenish niya siya, pero dugay na panahon kay taas pag ginawa ko nato ani. Pero di ba? Why not use mga renewable nato ng mga energy? Like our solar, di ba? Very common. Pwede mo na itong wind, biomass, Tama. ang atong heat from the Earth's interior, like sa geothermal energy nato. Daghan kay ta pwede magamit nga minimal lang iyang impact to the environment and most importantly sa people. So, murag yung kaingon sir. So tama to yung giingon no nga nganong magamit lang ta og mga butang nga makadaot gyud sa atong environment nga na may alternatives nga renewable then less po ang iyang impact sa environment. Climate change and energy crisis threaten our planet, but we have SDGs or the Sustainable Development Goals, which has something to offer with, like in SDG 7, in which it states that we have a clean and affordable energy, in which we can get those clean and affordable energies to basically from renewable energies like solar panels and windmills. And in SDG number 13, in which it states we should combat it with immediate actions so we can achieve and sustain a life with those things. Mao to mga kabato no. So di ba development
must meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. So, diri na tama na to ang video na to mga kabatos. Then see you sa atong next vlog. Bye-bye!